Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa overhead crane automatic reverse forward na kadalasan ay ginagamit ito sa industrial plant, sa mga pabrika for mass production. So gagamit tayo ng dalawang limit switch 1 and limit switch 2. So ito yung gagamitin natin. So makikita nyo ito yung limit switch, ito yung pinaka-lever niya. Pag nabangga yung lever, either mag-close o kaya mag-open. Yung normal close, normal open contact. No? Lever ang tawag dito. Ito yung mababangga. Para mag-open o kaya mag-close. Okay, meron tayong ladder diagram din sa circuit connection. So from line 1, kinabit ko sa terminal 96 sa 95, overload relay, normal close contact. Then stop, normally close contact. Kinabit ko sa common ng limit switch 1, common. Then papunta kayo sa normal close contact. Lagay ako ng wire, kinabit ko sa forward push bottom switch. Then kinabit ko, naghanap ako ng normal open contact ng forward, that is maintaining contact, 13, 14. 13, 14. Then pagkatapos yung 14, papunta kayo ako sa A1 ng forward coil. Pero bago ako pupunta, makikiraan muna ako sa reverse contactor. So ilagay ko ngayon sa terminal 21, normal close contact, sa reverse contactor. Then labas ako sa terminal 22, then A1, forward contactor, A2, line 2. Okay, so nakabit natin yung common, padiretso. So maglagay ako ng wire, papunta ngayon sa limit switch 2. Sa common din, common. Then sa normal close contact, ilagay ko ngayon yung wires doon sa reverse push button switch. Normally open contact, maintaining contact. Lagay ko sa 13, ng reverse, normally open, at saka 14. Then after maintaining contact, 14, papunta ngayon ako sa A1 ng reverse. Bago ako pupunta sa A1, makikiraan muna ako sa forward contactor, terminal 31, normal close contact. Then labas ako sa 32, then A2, 32 ng forward, then A2, ay A1 ng reverse contactor, A2 to A2, that is line 2. Dahil naikabit ko na yung limit switch 1 and 2, sa normally open contact, ikakabit ko line yung normally open, papunta kayo doon sa interlock ng reverse contactor. Na? From normally open, then sa interlock ng reverse contactor. Ganoon din dito. Normally open ng limit switch 2, papunta ngayon sa interlock ng forward contactor. 21, na? Interlocking. So yung normally open. Again, sa normally open contact ng overload relay, terminal 97, jumper. Then 98, papuntahin ako sa orange pilot lamp for 4. Then line 2. Then sa green pilot lamp, line 1, jumper 43 ng forward contactor, normally open contact. 43 ng reverse contactor, jumper. Then sa baba niya, 44. 44 din ng reverse, 44, jumper. Then papunta sa green pilot lamp for run, line 2. Then next, line 1, they are connected in parallel ha. Dito naman, jumper sa line 1, 21 sa forward, normal close contact, labas ako sa 22 ng forward. Then, i-connection ngayon again sa 31 normal contact ng reverse, they are connected in series. Then labas ako sa 32 ng reverse, then papunta na ngayon sa reverse pilot lamp, that is stop, papunta ngayon sa line 2. Okay, so ayan ngayon yung ladder diagram. Then we have the power circuit. Line 1, terminal 1, line 2, terminal 2, line 3, terminal 3 sa forward. Then sa reverse, line 1 papunta sa terminal 3, line 3 papunta sa terminal 1, at is line 2, terminal 2. So again, babaliktad yung ikot ng motor, magre-reverse yun. Kaya binaliktad natin yung connection. Okay, principle of operation. Pag sinupply natin yung line 1 at sa line 2, natural, may dadaloy ng kurente from line 1, ganun din sa line 2. So, ibig sabihin, iilaw ngayon yung red pilot lamp. Siya nagsasabi na hindi pa maandar yung motor natin. Okay, so, push natin yung forward push button switch. Pag pinindot ko yung forward push button switch, didikit ngayon yung dalawang terminal. Ayun, dumikit yung dalawang terminal. Once lumigat yung dalawang terminal, may pansamantalang dadaloy na kurente from line 1 sa normal close contact ng overload relay, stop. Then dadaloy yung kurente sa limit switch 1, normal close contact. Papunta ngayon sa
forward, pansamantala. Then dadalo is from 21-20 ng reverse, papunta sa A1 ng forward. Then line 2, may kuryente na. Once na energize yung A1, A2 ng forward conductor, lahat ng normal open, mag-close. Close. Then close. Then lahat ng normally close, mag-open. Close din nila, close. Close. Lahat ng normally close, mag-open. Open. Ayun. Then, open dito. Ayun. So, ibig sabihin, patay yung red. Umilaw yung green. At, umandar na yung motor natin sa forward rotation. Ngayon, kahit bitawan ko yung forward push button switch, umangat yan, ayun, may dadaloy na kuryente papunta sa A1 dahil sa maintaining contact. Dito ay dadaloy yung kuryente. Stop, come on, maintaining contact. Ayun. Okay, so, habang umaandar yung motor sa forward, mababangga ngayon yung motor, yung lever ng limit switch 1. No? Ito yung mababangga po. Ito, yung pinaka-lever niya. Pag nabangga yan, mag-open yung close, mag-close yung open. Pag nabangga yan, ibig sabihin, madi-disconnect yan yung supply ng forward. Ayun, no? Nabangga. Ibig sabihin, wala ng kuryente, dadalo ng kuryente. Papunta sa forward coil. So once na nawala, naputol to, madi-energize. Once na di-energize, babalik sa natin. Okay, mag-open ulit ito. Open. Then, close ulit ito. Ito ngayon ay mag-open, pansamantala. Ito ay mag-close. Then ito ay open. So namatay yung motor. Dahil nabangga yung lever. Hanggang sa dumikit yung lever sa normally open contact. Ayun, dumikit yung lever doon sa normally open contact. Once ang dumikit doon, may dadaloy ng kuryente from line 1 to overload ng line contact to stop. Then normally open contact ng limit switch 1. Papunta ngayon sa interlock ng reverse. Ayun, na? So masusupply ngayon yung A1 ng reverse coil. So once na supplyan yung coil ng reverse, lahat ng mga open contact mag-close. So mag-close din ito. Then mag-close to. Close. Ibig sabihin, mag-close din ito. Then lahat ng may close contact mag-open. Open ngayon ito. Open. Ayun. No? Ibig sabihin, no? Open yung interlocking. Then, open din ito. Ayun. So ibig sabihin, patay yung red. Umilaw yung green. Sa nagsasabing, umaandar yung motor ng clockwise rotation. So kahit ito ay babalik sa dati, yung lever niya, babalik sa dati, diyon, ayun, babalik sa dati yon, meron pa rin dumadaloy na kuryente papunta sa A1 ng reverse dahil sa 95, dito na sa common. Ayun, sa maintaining contact. Ayun, tumatakbo na po yung motor natin at reverse rotation. Okay, so i-stop natin. Pushing the stop push button switch. Pag pinindot natin yung stop, mapuputol ngayon yung supply ng kuryente. Once na naputol supply ng kuryente, madi-energize yung reverse coil. So once na na-energize, babalik ulit sa dati. Okay? Close ulit ito. Then, patay ngayon yung motor natin. Patay yung motor, at the same time, patay yung green, at umilaw ulit yung red. Kahit bitawan ko ta, bumalik sa dati, ayun, wala pa rin kuryente dahil nag-open na yung maintaining contact. Again, nauna natin pinindot yung forward kanina. Pindutin naman natin yung reverse. Pushing the reverse push button switch, pag pinindot natin yung reverse, ayun, magdidikit ngayon yung dalawang terminal. Once nagdikit yung dalawang terminal, may dadaloy ng kuryente from line 1 to overload rin ng line contact to stop. Common. Then common to line contact ng limit switch 2. Pansamantala sa reverse push button switch papuntahin sa A1. Then meron na supply sa A2. Once na energize yung A1, A2 ng reverse contactor, lahat na normal open, mag-close. Close. Dahil reverse yan, ito ngayon yung mag-close. Na, then close. Lahat ng may close, mag-open. Open. Ayan, na-open siya. Then, open. Patay yung red, ilaw yung green. No, ilaw yung green,
At umiikot ngayon yung motor natin at reverse rotation. Kahit bitawan ko yung reverse push button switch, ayun, meron pa rin dumadaloy ng kurente from line 1 to common, then maintaining contact. Ayun, reverse rotation yung motor natin. At habang umaandar yung motor natin, umaandar yung motor natin at mababangga ngayon yung lever ng limit switch. Once na nabangga yung lever ng limit switch ng 2 o reverse, pag nabangga yan, aangat ng konti yan, ayun. So pag umangat yan, wala nang dadaloy na kuryente dito. So once na naputol, ma-de-energize yung reverse coil. Once na de-energize, open ulit ito. Ayun. Ibig sabihin, mag-close ulit ito. Ayun. Ito ay mag-open ulit. Ito ay mag-close, umilaw yung red. At patay yung motor natin. Namatay yung motor natin. Dahil na-de-energize yung reverse coil natin. Habang naputol yan, hanggang sa dumikit doon sa normally open contact, ayun, ng limit switch 2. Once na dumikit sa taas, namatay yung reverse kanina, dumikit sa taas yung lever dahil nabangga, so may supply ng kuryente from line 1 to 9596 over relay ng right contact, common, then common, normally open contact, dumikit, then dadaloy ng kuryente papunta sa interlock ng forward. So, ibig sabihin, masusupply ngayon yung A1 ng forward coil. Once na supplyan yung forward coil, A1, A2, lahat ng mga open contact, mag-close. Close. Close, close, close. Then close. Lahat ng may close contact, mag-open. Open. Then, open. Patay yung red. Umilaw yung green. Ibig sabihin, umaandar ulit yung motor natin ng forward rotation dahil nabangga yung lever ng limit switch 2 ng reverse. Sabihin, open yan. Kahit ito ay babalik sa dati, ayon, ibig sabihin, hindi pa rin may energize yun dahil nag-open yung maintaining contact. So, ang daloy ng kuryente yan, yun, tumatakbo pa rin yung forward coil natin. So, ibig sabihin, palitan yan. Hanggat hindi natin pinipindot yung stop, papalit-palit yan. Forward, reverse, dahil ito ay nababangga yung mga lever na yan. So, magsuswitch, automatic switching, ay itong dalawang limit switch 1 and 2. Once na nabangga yan, halimbawa ay naka-forward, mababangga ulit yan, aangat ulit yan. So, once na aangat yan, ma-de-energize, dito naman ang contact, masusupply naman yung reverse natin. Mag-close yun. Okay, so ayan po na ng principal operation ng automatic reverse forward sa overhead crane. Okay, i-de-energize natin. Ay, hindi bala, umaandar pala yung motor natin. I-check natin ngayon yung overload. Habang umaandar yung motor natin at forward, check natin yung overload. So once na nagkaroon ng problema yung 3-phase motor natin, uminit yung windings. So once yung uminit yung windings, mas-sense ngayon yung thermal element, yung tamang init, that's the time na mag-automatic open ngayon yung overload relay no nitrous contact. Ayun. So once na nag-open yan, ma-de-energize yung wala ng supply ng kuryente, ma-de-energize ngayon yung forward coil. Mag-open ulit ito. Open, then mag-close ulit ito. Then ito ay mag-open, ito ay mag-close ulit yan. Then patay ngayon yung forward contactor natin. At the same time, nag-open yun, then nag-overload, mag-close naman ito. So pag nag-close yan, may dadalo ng kuryente from line 1, then ilawan yung orange pilot lamp for 4, na ibig sabihin, nagkaroon ng problema yung 3-phase motor natin. Again, so gagawin muna natin, troubleshoot muna na yung 3-phase motor, bago may troubleshoot, then reset, then babalik sa dati. Pag na-reset yan, mag-close ulit, mag-open ulit. Patay yung orange natin, pero nakailaw pa rin ulit. So ayan po ang principal operation ng overhead crane automatic reverse forward using 2 limit switches. Okay, maraming salamat po.